Naranasan niyo rin bang mamuhay ng walang kuryente? Ako nung bata ako, naalala ko kasi nakakandila ako ngayon. Nung time noon na talagang hindi ako gumagamit, di kami gumagamit ng kuryente. Ang ginagamit namin noon ay gasera. Yung gasera na mayroong bote, na mayroong gas at tela na ginawa at sinisindahan namin pag tuwing gabi. So that time when I was young, nakatira kami kasi sa bukid. So, yung time na yon talagang walang kuryente. So, syempre, wala rin kaming TV. At doon ko na-experience na mukha kaming kawawa nung time na yon na di kami nakakapanood na may TV. So, for us na makapanood, tinatawag ko yung mga kapatid ko na mag-igib kami ng tubig para sa kapitbahay namin na medyo may konting kalayuan kasi ibang lugar yung iigiban namin ng tubig para lang makapanood noon ng television. Yung TV namin noon as in wala dahil nga radyo lang meron kami. Yung time noon na kapag tuwing madilim na at nagsindi na ng ilaw, hindi na kami pwedeng basta-basta gumagala kung saan-saan. At ever since hindi talaga kami lumaki ng gumagala sa kapitbahay, ganon. So, we're having time to hear yung mga radio na palabas ang gabi ng lagim. Kung nakaka-experience kayo noon na ako, nagre-relax lang ako sa labas, nakalatag yung papag, nakatingin akong ganyan sa mga tala. Pag wala kaming panoorin ng TV, nanonood lang ako ng mga stars. Tapos, yung time na yun talagang nakaka-relax yung feeling, pero nakakatakot din syempre kasi ang pinapakinggan namin yung mga horror, ganyan, mga drama, melodrama. So, yung time na yon talagang naranasan natin yung walang electric power. And this time, na-experience natin in such abrupt, yung mabilis lang na biglaan nawawalan ng kuryente tulad niya may bagyo, ay naaalala natin yung mga ganong pagkakataon kung paano tayo nagsusurvive at kung paano tayo nag-a-adapt in such particular situation in life. Siguro hindi lahat tayo naka-experience ng ganun. Pero ako, na-experience ko yun ng bata ako na mamuhay ng hindi kami nagsimula sa may kuryente. Namuhay kami sa panahon ng gasera. Siguro kapag namuhay ka na ng panahon na may kuryente, ang yayamanin mo na, rich kid ka na. Pero dahil nga sa iba-iba tayo ng estado ng buhay, wala namang masama na tayo nakaranas ng ganon. Pero pag binabalikan natin, inaalala natin na, nung time na yon napaka-simple lang ng buhay kasi kami, literally, nakatira kami sa bukid. So kapag nasa bukid ka, totally, wala talagang lahat. Wala kaming television and everything. Siguro kapag may telepono ka na noon, meron ka ng television, yayamanin ka na talaga. Ewan ko na lang sa'yo. Pero yung mga kapitbahay namin, mayaman talaga sila. Kaya meron sila noon. Pero kami, ang meron kami dati is, alam mo yung telepono na nilalagyan ng string? Nag-hello kami. Hello? Yung kabila pa, nag-uusap, nagbubulungan kami kung ano yung message namin. But it's really effective and it's really, parang, it's just fun, na parang laro siya, game lang siya. Pero we're just using this for communicating para sa mga games o laro namin ng bata. Ayun, nakakatawang alalahanin. And the time na nagkaroon kami ng television, yun yung time na wala naman kaming kuryente. So, bumili ng television ang mga magulang ko, pero hindi namin alam kung saan isasaksak yung TV. Sa butas ba ng ilong? Ganun. I can't imagine. Pero dahil sinundan ko na ng tatay ko, saan ba pwedeng isaksak to para gumana? So, napansin ko na meron silang saksakan sa kapitbahay. At doon kami kumukonekta ng kuryente. So, bawal kaming manood ng TV. So, ang TV namin nakatago sa isang mataas na cabinet. At that time is, parang elementary pa lang ako noon. Or ganon. Na, asing bigat siya ng kalahating sako ng bigas, I think.
nabubuhatin mo papunta sa iyong ulo, pababa, para lang makapanood ka ng TV. That time, inaral ko kung paano ako makakapanood kasama ng mga kapatid ko. Sinundan ko si tatay kung saan siya nagsasaksak. Yung pala, sa kapitbahay namin doon sa amo ng mga nanay ko. So, doon siya nagsasaksak at dahil wala si tatay ng umaga hanggang hapon, nagtatrabaho, nanonood kami magkakapatid, syempre. Pero, walang magsasabi na nanood kami. Mapapalo kami. Ganon. And then, yung time na yon, bago dumating ang hapon, 5:00, I think, ganyan, ay kinakailangan ko nang ibalik yung television dun sa taas ng aparador na mataas at takban namin ng mga damit kasi yun ay isang aparador ng mga damit. So, tinatago nila dun yung TV para hindi makita ng amo namin kasi nga yung amo namin ay hindi naman kami papayagang sumaksak ng kuryente talaga dahil bukid kami tsaka in time na sobrang hirap talaga ng buhay na wala talagang sources of electric power. So, dumating si tatay, alam niya nangyari? Sabi niya, bakit mainit ang TV? Hindi ko akalain na yun yung magiging source or reason na malalaman niyang may nanguna na sinabi kong walang maglilikot ng TV pero nabuksan ang lock. At magmula noon, pagka hindi kami pwede talagang manood, magkakapatid, naggagabi ng lagim na lang kami. Tapos, hanggang sa makatulog kami, naglalaro kami ng mga, ganyan, yung mga ani-anino, ganyan. Tapos, nagtataguan kami sa kula-kulambo, nagtataguan kami mga palaro. Ayun, sarap lang balikan, pero syempre, it's really hard to live na gano'n na matagal na panahon. But at least, learning how to adapt and accept kung ano man yung meron tayong available sources na meron tayo in that particular time. I think it's one way na isang learnings para sa atin lahat to adapt in such particular situation like this na wala kang kuryente or wala kang makukuhanan ng resources. So, we reminding this kind na mga experience, parang it's giving you the hope and that courage na that kind of life before is still part ng ating present and the future. So it's really good experience to have this kind ng mga naranasan natin na talagang makakatulong sa atin na maging okay tayo sa ngayon. So, ayun lang. So, share ulit ako sa inyo ng iba pang kwento sa susunod na chika. Pero wait, naranasan nyo rin bang mamuhay ng walang kuryente noong panahon? Share nyo naman yung kwento nyo.